Sa nakaraan, talagang pinagkaisahan ang angkan ng ating bida ng mga kalaban, dahil ang mga posibleng tulong ay hinarang lahat ni Amelia. At dahil wala ngang nakakapasok na tulong sa kaharian ng Perdium, nagawa na nilang mapasok ang mga pader nito, kaya sigaw ng sigaw ang ama ni Ghislaine sa kanyang anak na tumulong na ito sa kanila para depensahan ang kanilang kaharian. Kaya lang hindi nakinig ang ating bida, iba ang nakikita nito sa digmaang kanilang kinahaharap, hindi ang pagdepensa ang paraan para dumipensa, kundi para sa ating bida, ang mabisang paraan para dumipensa ay ang salubungin at harapin ang mga kalaban. Iyon ang kanyang ginawa, sa pangunguna ng ating bida, kasama ang kanyang mga tauhan, sumugod ito pasugod sa mga kalaban na napakabilis ng pagpapatakbo nito sa kanyang kabayo. Patay kung patayan na talaga ang nasa isipan ngayon ng ating bida. Pagpapatuloy, sumigaw ang ating bida, sundan ninyo ako, utos nito sa kanyang mga tauhan, at biglang naglaho ng parang bula si Ghislaine, dahil napakatulan ang pagpapatakbo nito ng kanyang kabayo. Sabi naman ng mga kasamahan nito, yari na. Nawala na sa sarili si Master, bilasan ninyo, sundan agad natin siya, sabi ng mga kasama nito. Si Belinda ay nababaliw na sa kaba sa mga desisyunan ng ating bida, habang si Gillian naman ay hindi nagpapadala sa emosyon, kundi malinaw peren ang isipan nito na nakikita ang sitwasyon ng digmaan, kaya sumunod rin kaagad ito, at nagbigay ng utos sa kanyang mga tauhan kung anan mga gagawin. Si Kaor naman ay tumatawa ng malakas, at nasabi nito, hahaha. Sabi ko sa inyo baliw ang isang iyon, hindi siya normal na tao, sabi ni Kaor na masayang masaya, habang hinugot nito ang kanyang espada at nagmamadali rin sa pagpapatakbo ng kanyang kabayo makahabol lang sa ating bida, dahil talagang manghaharabos na ito sa mga sandaling ito, at hindi siya papatalo kay Ghislaine at Gillian. Ang mga mercenaryo naman na tauhan ng ating bida ay hindi na maintindihan pa ang mga nangyayari, bakit raw sila susugod sa napakaraming mga kalaban, ganun pa man, wala na silang magawa pa, dahil kusa na silang kumikilos ngayon at pinapatakbo rin ang kanilang mga kabayo ng mabilis na sumusunod sa ating bida. Hindi lamang ang mga kasamahan ng ating bida ang nabigla sa kanyang ginawa at sa mga nangyayari ngayon, dahil pati ang ama ng ating bida na si Swalter at Randolph ay hindi makapaniwala sa nangyari, kaya nang nakikita nitong tumatakbo pasugad ang ating bida at ang mga tauhan nito, sumigaw ng ubod lakas si Swalter, Ghislaine bumalik ka rito, protektahan mo ang pader, bakit ka sumugod, anong ginagawa mo? Sumigaw rin si Randolph, young lord. Tumigil po kayo, bumalik kayo rito, nasisiraan ka na ba ng bait, sigaw ng mga ito para pigilan ang ating bida sa nakikita nilang kaibangan nito. Nasabi pa ni Randolph sa kanyang kuya, sinong nasa tamang katinoan ang susugod sa kalaban sa oras na sinasakop na sila. Talagang nababaliw na ang mga ito sa ginawang hakbang ni Ghislaine. Hindi lamang ang ama ng ating bida at mga kasamahan nito ang nagulat, dahil kahit ang mga kalaban ngayon ay naguguluhan rin, kaya napalingon si Count Thomas kay Victor, ba't ganun? Yung gate nagbukas bigla, at sino ang mga mandirigma na iyon na nakaitim na armor na papunta rito? Sunod-sunod na tanong na gulong-gulo ang isipan ni Count Thomas. Hindi lamang iyon dahil kahit ang commander na si Victor ay naguguluhan rin, hindi masagot ang mga tanong ng kanyang amo sa digmaang ito, dahil hindi niya makita ang dahilan at ibig sabihin ng ginawa ng mga nakaitim na armor na papunta sa kanila, iyon ay dahil kaunti lamang ito kumpara sa kanilang bilang. Hindi niya maunawaan ang mga nangyayari ngayon, dahil nakapasok na ang kanilang mga hukbo sa pader ng Perdium, sa tanang buhay niya ng pakikidigma. At pagsasanay, wala siyang nakita o nalaman na ganitong uri ng stratehiya, kaya hindi niya maunawaan ngayon ang ginawang hakbang ng ating bida. Natanong pa ni Victor ang kanyang sarili, ano ito? Anong plano nila? Anong stratehiya ito? Mayroon ba akong hindi napansin? Sunod-sunod na pagtatanong ni Victor sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, isa sa mga sundalo ng mga kalaban ang malapit na makarating sa pader ng kaharian ng Perdium sa mga sandaling ito, kaya lang may napansin itong kakaibang bagay na papalapit sa kanya. Nang ting-alin niya ito, nakita niya ang isang itim na bagay na tumatakip ngayon sa liwanag na binibigay ng araw na papunta ngayon sa kanya. Ang bagay na ito ay isang napakalaking sandata na tatapos sa kanyang buhay, at isang matinding tunog ang sumabog, dahil wasak ang ulo ng sundalong ito, iyon ang huling bagay na kanyang nakita bago nawalan ito ng buhay. At hindi lamang iyon, dahil pagkatapos ng pangyayaring iyon, biglang nagliliparan ngayon ang mga sundalo ng mga kalaban,
para bang hinawi ito ng isang rumaragasang bagyo. Ayon naman pala, gamit ang napalaking palakol na sandata ng ating bida, at habang tumatakbo ito ng napakabilis, patuloy nitong winawasiwas ang kanyang sandata, at lahat ng tamaan nito ay talagang nagkakalasag-lasig ang katawan. Si Ghislaine ang nasa unahan ngayon, at papunta ito sa gitna ng puwersa ng mga kalaban, para sirain ang momentum ng mga ito sa pagpasok sa kaharian ng ating bida. Dahil sa ginawang ito ng ating bida, wala nang oras pa para makapag-isip ng stratehiya ang mga sundalo ng mga kalaban, dahil talagang hinarabos na sila ng husto ng ating bida at ng mga kasamahan nitong mersenaryo. Mga linya na lumabas sa bibig ng mga sundalo ng mga kalaban, bago tuluyang malagutan ng hininga ang mga ito. Ang ilan naman ay nagtatanong kung sino raw ang mga nakaitim na balot, saan raw sila nanggaling. Gulong-gulo na ang isipan ng mga sundalo ng kalaban. Sa digmaan ang mga sundalo ay nakafocus lamang sa utos na binigay sa kanila ng kanilang commander. Ang kumilos na mag-isa na wala sa ipinag-utos sa kanila ay nangangahulugan ng kamatayan, kaya mahigpit itong pinagbabawol. Kaya lang dahil sa ginawa ng ating bida, sa biglaang paglitaw nito kasama ang kanyang mga tauhan, ang mga hukbo ng mga kalaban na malapit na sa kaharian ng Perdium ay nagko-atak-watek, nasira ang kanilang pwesto, at patuloy na nangamatay ang mga sundalo ng mga kalaban na abot ng mga sandata ng ating bida. Dahil mabilis nawawalis ngayon ng ating bida ang mga nadadaanan nitong mga kalaban, ang mga kasamahan nitong mga mersenaryo ay nagtataka, napahinto sila ng bahagya, hindi makapaniwala, at nasabi sa sarili, bakit ganoon, ganito lang pala kaina ang mga kalaban. Walang saysay ang labang ito, sabi nila, sinaway ito ng kanyang kasama na huwag malingat kahit sandali, dahil sa oras na mawala sa kanilang paningin ang ating bida, tiyak na kamatayan ang nag-aantay sa kanila. Muli nilang sinipat kung saan naroroon si Ghislaine, at nakita nga nito na patuloy itong tumatakbo pasugod, at patuloy na winawasiwas ang kanyang sandata na maraming napapatay ng mga kalaban sa unahan, kaya sa tapang at lakas ng loob na ginawa ni Ghislaine bilang kanilang pinuno, nahawa nito ang kanyang mga tauhan, kaya dala ng adrenaline rush, ganun rin ang ginawa ng mga ito, kaya parang nagtabas lamang ang mga ito ng mga damo sa kanilang mga denarian ng mga sundalo ng kalaban. Sumigaw si Gillian sa ating bida, Master, ano po ang inyong utos? Ang mga kasamahan mo natin ay naguguluhan ngayon. Hindi nila alam ang gagawin, taong Gillian sa ating bida. Agad na nilingan ng ating bida ang paligid, at inalam ang sitwasyon ng buong laban, at may tinurong lugar si Ghislaine. Nagbigay ito kaagad ng utos kay Kaur, at nagsabi, Kaur, kunin mo ang kalahati ng ating hukbo, gumawa kayo ng madaraanan palabas, malapit sa pader kung saan nakapasok ang mga kalaban, utos ng ating bida kay Kaur. Okay mga alagad ko, sumunod kayo sa akin, sigaw ni Kaur sa mga tagasunod nito, at sabay was-iwas ng sandata nito habang tumatakbo ang kanyang kabayo, tulad ang utos ng ating bida. Ganun nga ang ginawa ni Kaur, kasama ang mga tauhan nito, nagawa nilang may tulak palayo ang mga kalaban, at nakabuo ng isang pangdepensang pangkat. Ngayong nakaporma na ang mga tauhan ng ating bida sa hanay ni Kaur, mabilis na nilingan ni Ghislaine ang paligid upang hanapin ang susunod na target nito, at dito ay nakita niya ang Siege Tower, ang kagamitang pandigmaan para makapasok sa kaharian, at sabay sigaw ng ubod lakas ng ating bida, itinaas niya ang kanyang malaking palakol na sandata na nakaturo sa direksyon ng Siege Tower, at nilaing pintakbo nito ang kanyang kabayo ng ubod lakas. Sa pagmamadali ng ating bida, naguluhan na naman ang mga kasamahan nito, Young Lord, ano pong binabalik ninyo? Tanong nila kay Ghislaine, sinaway ito ng kanyang kasama na ang sabi, huwag na kayong magtanong pa, sumunod na lang tayo sa kanya, at ganon nga ginawa ng mga tauhan nito. Kaya si Belinda, kasama si Gillian at iba pang mga mersenaryo ay tumatakbo ngayon ng napakabilis papunta kung saan papunta ang ating bida. Naalala ng mga mandirigman na kasama ng ating bida sa Forest of Beasts, sabi nila sa sarili, sa oras na magdalawang isip kapag kasama mo si Master Ghislaine tiyak mamamatay ka sa laban, kaya sumunod lang tayo kay Master kung saan siya pupunta ng walang tanong-tanong pa. Kaya sumigaw si Gillian, na ang sabi, bilasan pa ninyo, sundan natin ang kapitan, gawin ninyo ang kanyang ipinapagawa kung gusto pa ninyong mabuhay, huwag kayong mag-isip, huwag mag-alinlangan, takbo, at gawin ang lahat ng ating mga natutunan sa pagsasanay, utos ni Gillian, kaya ganun nga ang ginawa ng mga tauhan ng ating bida,
nakahabol kaagad sila kay Ghislaine. Gamit ang sandata ng ating bida, nakagawa kaagad ito ng daraanan para sa kanyang mga kasamahan, at ang mga mercenaryo na may dalang mga pananggala ay tinulak ng husto ang mga nakaharan na mga kalaban, kaya kung makikita sa itaas ang pangkat na kasama ng ating bida, para sila ngayong isang matinding alon na rumagasa sa hanay ng mga kalaban. Kahit hindi sila tulad ng mga pangkat na may kagamitang pangwasak talaga ng mga hanay, dahil sa ginawa ng ating bida, at sa biglaang paglusob nila, tuluyang nag-iwan ito ng matinding impact sa mga kalaban, kaya bago pa maunawaan ng mga kalaban ang mga nangyayari, ang ating bida at mga kasama nito ay narating na nila ang lugar kung saan naruroon ang siege tower, kailangan nila kaagad mawasak ito para hindi na makapasok pa ang mga kalaban sa kaharian ng Perdium. Dahil doon nagbigay kaagad ng utos ang ating bida na wag aalis sa lugar na kinaroroonan nila at ihanda ang mga pananggala, kaya agad na tinaas ng mga tauhan ng ating bida ang kanilang mga kalasag, na nakaporma ng dalawang hanay para harangan ang pasukan ng siege tower, upang wala nang makapasok rito at wala nang makapunta pa sa kaharian ng Perdium. Kaya lang huli na ang pangkat ng ating bida, dahil ang pangkat ng mga kalaban na may kagamitan ng pana, mga archers, nakita ng mga ito ang gagawin nila Ghislaine, kaya pinagpapana ng mga ito ang hanay ng ating bida, kaya lang mabilis na natapos ng pangkat ni Ghislaine ang kanilang pwesto at porma, kaya walang nangyari sa mga pag-atake ng mga archer. Agad na sumigaw ng ubod lakas si Ghislaine, mga mandirigma sa pader, protektahan ninyo ang mga kasamahan ko, sigaw nito para ang mga archer naman ng pangkat ng Perdium ang magprotekta sa mga kasamahan ng ating bida. At ayun na nga, dahil sa planong ginawa ng ating bida, nakahinga. Ngayon nang maluwag ang mga mandirigma na nasa pader, huminto ng bahagya ang labanan kung saan naruroon ang ama ng ating bida at si Randolph. At dahil ang pwesto ni Randolph sa pader na kinaroroonan nito ay tanaw na tanaw nito ang ating bida, talagang hindi ito nakagalaw sa kanyang kinatayuan, iyon ay dahil hindi siya makapaniwala sa ginawa ng ating bida. Dahil walang ganung uri ng stratehiya sa anumang aklat ng pakikidigma. Ganun pa man, hindi ito pwedeng mag-aksaya ng sandali, kaya agad ritong itong kumilos, gayong nagkaroon na ng pagbabago sa digmaan, sumigaw ng ubod lakas itong si Randolph, atake, patayin ang lahat ng mga archer ng mga kalaban, sigaw ni Randolph, iyon ay para protektahan ang hanay ng ating bida, at walang makalapit ng mga kalaban kila Ghislaine. Kaya kahit gulat na gulat ang mga archer ng angka ng Perdium sa kakaibang ginawa ng ating bida, mabilis nilang kinuha ang kanilang mga sandata, at pinakawalan ang mga palaso para patayin ang mga archer ng mga kalaban, dahil ito rin ang utos ng ating bida kay Randolph na agad na unawaan ng general. Hindi nagpapatalo ang mga kalaban sa mga sandaling ito, dahil ginawa nilang daan para makaput na sa siege tower ay tuluyang nasira, hindi ito papayagan ng ating bida, dahil muling makakapasok ang kalaban sa kaharian kung wala siyang gagawin. Kaya inutusan nito si Belinda, at sinabing siya na ang bahala sa siege tower, tulungan raw kamo ni Belinda si Gillian na pamunuan ang mga tauhan nila na may hawak ng mga pananggala para walang mamatay sa mga ito. Dahil sa sinabi ng ating bida na siya lang mag-isang susugod sa mga kalaban, nabaliw na naman sa gulat itong si Belinda, ano pong sabi ninyo master? Sumigaw rin si Gillian, Sir, huwag po, delikado po ang gagawin ninyong iyan, sabi ni Gillian, dahil marami ang kalaban at mag-isa lang ang ating bida. Ganon na lamang ang pagpigil ni Belinda at ni Gillian kay Ghislaine dahil ang siege tower ay napapaligiran ng mga kalaban, hindi lamang sa labas, kundi ganon rin sa loob ng siege tower, dahilan upang talagang katakutan ang siege tower, dahil mag-isa lamang si Ghislaine na papasok roon. Kaya lang, dahil kilala natin ang ating bida na hindi makikinig sa mga sinasabi ng iba hanggat nakikita nito na tama ang kanyang gagawin, talagang sumugod itong mag-isa, at nagsabi, huwag kayong mag-alala sa akin, hindi ako mamamatay, sabi ni Ghislaine, na talagang alam niya ang kanyang gagawin, kaya walang ano-ano'y sumugod ng ubod bilis itong si Ghislaine patungo sa napakaraming kalaban, kung saan naruroon ang siege tower. Kitang-kita naman ngayon ni Victor kung paano nag-ulo ang kanilang plano sa ginawa ng ating bida, kaya nagngangalit ngayon ang ngipin nito sa inis at galit sa ginawa ni Ghislaine, at nasabi nito, perpekto ang aking plano, pero dahil sa siraulong iyon, naging disaster ang lahat, sabi ni Victor. Sabi pa ni Victor, ang mga dala-dala niyang mga sundalo ay mga mahuhusay, hindi inaasahan ni Victor ang biglaang pagkilos na iyon ni Ghislaine,
dahil nagkagulo ngayon ang lahat. Ang mga sundalo ni Victor ay iba na ang kanilang ginagawa, hindi na kagaya ng utos na binigay niya, kaya sa kaguluhang ginawa ngayon ng ating bida, nahihirapan ngayon si Victor na makita ang kabuoang senaryo ng digmaan, at nagtataka pa ito, dahil sa kabila ng matinding kaguluhan ng digmaan, at kahit nasa gitna mismo ng labanan ng ating bida, paano raw nito nababasa ang kanyang isipan? Pagtatakang mga tanong ni Victor sa sarili. Ang mga plano ni Victor sa digmaan ay ang unti-unting pagurin at sirain ang loob ng mga mandirigma ng angkan ng Per Diem, at gamit ang Siege Tower, mabilis na mawawalan ng pag-asa ang mga ito, kaya mabilis nilang masasakop ang angkan ng ating bida. Ang pamamaraan ng pakikipaglaban ni Victor ay isang standard na pamamaraan sa pakikidigma, na mababasa sa anumang aklat. Kaya lang ang ginawa raw ng ating bida ay isang malaking kabaliwan, dahil kung kailan handa na ang lahat at pwede nang sumugod ng buong puwersa ang hukbo ni Victor sa gate ng Per Diem, doon biglang lumitaw ang pangkat ni Ghislaine at dinilubyo ang lahat ng kanyang plano. Sa ganitong klaseng digmaan, hindi uubra ang mga pamamaraan na mababasa sa aklat para depensahan ang isang kaharian sa pagsalakay ng mga libo-libong kalaban, kaya dito naisip ni Victor na sa dalawang uri lamang ang ating bida ng mga mandirigma, isang baliw na walang utak kaya bara-bara na lang ang mga kilos, o isang halimaw na may nakakatakot na paraan ng pag-iisip. Nagsisigawan ngayon ang tauhan ni Victor dahil papalapit na ang ating bida sa Siege Tower, at may sumigaw pa na pasukin na kaagad ang pinto ng kaharian ng Per Diem, kaya lang sa mga sandaling ito, sarado nang muli ang pinto ng Per Diem. Habang nasa malayo itong si Victor at pinapanood ang nangyayari sa unahan, sa mismong digmaan at labanan, napapaisip ito sa susunod na gagawin ng ating bida, kung susugod ba raw ito na dala-dala ang kanyang buong kasamahan, hindi. Hindi, pag ganon ang ginawa niya, delikado sobra, gulong-gulo ngayon si Victor, dahil hindi niya mabasa ang susunod na hakbang ni Ghislaine, iyon ay dahil ang galawan ni Ghislaine ay depende sa sitwasyon, hindi ito mababasa sa anumang aklat, at hindi ito makikita sa anumang paaralan na nagpaturo kung paano lumaban sa digmaan. Namangha si Victor sa mga ginagawa ngayon ng ating bida, kaya lang hindi parent daw sapat iyon para baliktaran ang resulta ng digmaan, kaya nagpadala pa ito ng libo-libong sundalo papunta sa kaliwang Siege Tower para kunin ito pabalik sa kanilang hanay. Ganito ang napiling plano ni Victor dahil ang mga sundalo na mga nakaitim na mula sa hanay ng ating bida ay talagang hindi basta-basta, kaya ang pinadala ni Victor ay mga makikisig at malalakas niyang kabalyero. Kahit daw nasira na ang kanilang plano at pwesto sa digmaan, gamit ang kanilang napakaraming bilang, magagawa pa rin daw nilang palibutan ang commander ng mga mandirigmang nakaitim at patayin, ang tinutukoy ni Victor ay si Ghislaine. Ganon nga ang nangyari, 20 kabalyero, kasama ang ilang mga sundalo ang agad na nagpunta sa kaliwang Siege Tower, at nagsabi pa ito na habang binabawi nila ang kaliwang Siege Tower, sumugod na rin daw ang iba papapunta ng gate, iyon ay para mawalan ng pagkakataon ng ating bida na protektahan ang pinto, dahil hindi nito magagawang pagsabay-sabayin na protektahan ang lahat. Kaya dahil sa utos ni Victor, muling naisaayos ang formation ng kanilang hukbo. Ang mga sundalo naman na malapit sa Siege Tower ay nabigla sa kanilang nakita. Anong problema ng isang iyon? Titig na titig ang isang sundalo na nakatingin sa ating bida, iyon ay dahil mag-isang lumalapit ngayon si Ghislaine. Ang dala-dala ngayon ni Ghislaine na sandata ay isang napakalaking palakol, hindi na nakasakay sa kabayo ang ating bida sa mga sandaling ito, naglalakad dito palapit sa Siege Tower, at hila-hila niya ang napakalaki niyang sandata, narinig ng mga kalaban ang tunog ng bakal mula sa talim ng sandata ng ating bida. Napatanong ang mga sundalo na nasa Siege Tower, si Raulo ata ang isang iyan, mag-isa lang siyang pupunta rito para pigilan tayo. Kaya natawa na lamang ang mga kabalyero ni Victor habang nakatingin sa ating bida. Napapaligiran ngayon ang ating bida ng napakaraming sundalo ng mga kalaban, nasa 100 mahigit ang mga ito, at nagutos ang kabalyero na sugurin ang ating bida ng sama-sama, kaya agad na hinarap ng mga ito ang ating bida na may puso na papatayin si Ghislaine. Sabi pa ng kabalyerong ito, kahit sino pa ang nakaitim na mandirigmang iyan, isa siyang hangal, walang mandirigmasa. Per Diem ang may kakayahang harapin mag-isa ang napakaraming kalaban, tiyak na balik at mangmang ang isang iyan. Dahil hinitid lamang niya ang kanyang sarili sa kanyang kamatayan, sabi ng kabalyero na natatawa-tawa pa sa ginagawa ngayon ng ating bida. Patayin ninyo kaagad ang isang iyan, at isunod ang kanyang mga kasama,
sigaw ng kabalyero, sabay palabas nito ng kanyang mana papunta sa mga tauhan nito para tulungan ang mga ito na mabilis na matalo ang ating bida. Malapit na ngayon kabalyero at mga tauhan nito sa ating bida, kaya lang sa sandali na umabot ang kabalyero sa abot ng ating bida, ang malaking palako ni Ghislaine ay biglang umangat, at humawi sa denaryanan nito. At biglang sumirit ang napakaraming dugo, ang mga sundalo sa paligid ay nanlamig ang kanilang mga katawan, hindi nakagalaw, dahil ang mas malakas sa kanila na kabalyero ay nahati sa dalawa ang katawan nito na hindi man lang nagawang lumaban. Titig na titig ngayon ang mga sundalo sa ating bida, at agad namang dumaan ang paningin ni Ghislaine sa mga sundalo sa paligid. Nang inig ang mga ito, iyon ay dahil isang kulay pulang mata na nagliliwanag ngayon ang umilo sa loob ng helmet ng ating bida, tandaan na talagang nasa zone ang ating bida para patayin ang lahat ng hamarang rito. Hindi na talaga mapigilan ngayon ang lakas ng ating bida, dahil kahit mag-isa lamang ito ay talagang walang magawa ang mga kalaban kahit pagtulungan pa siya. Ano na kaya ang susunod na gagawin ni Victor, siya na kaya ang susugod? O may naiisip pa itong paraan para tuluyang wasakin ang kaharian ng Per Diem? Abangan!